kaniyang ina, mga pribadong guro at isang edukadong paring Espanyol. At ang paring Espanyol na yon ay siyang nagudyok sa kanya upang ipatuloy ang pagiging isang makata. Sa edad na 14 ay ikinasal si Leona sa isang politiko na nagngangalang Elias de los Reyes. At sila ay biniyayaan ng 5 anak at isa na doon ay si Isabelo de los Reyes o mas kilala bilang Don Belong. Si Leona ay isang feminist na manunulat at lahat ng kanyang mga akda ay nakasulat sa wikang Ilocano at Espanyol. At ang mga iba ito ngayon ay isinali na sa wikang Ingles o Tagalog. Si Leona Florentino rin ay tinaguriang the mother of the Philippine women literature. Si Leona ay namatay noong Oktubre 4, taong 1884. Basahin na lahat. Ilan sa mga akda niya ay ang mga susunod: Prognoy, Dedication, Passion at Paghihirap ni Jesus, Agapay and Carmen, for Carmen, Prognoy, Ikadawat at Sora, dedicated to Sora on her birthday, Pinapakala, Binibigay, Nanapaya ng Mama, Frustrated Hope, Side or Stop, dahil tibala sa mga lusina ni Kanya na all committed and separated from her love. So now it's great. Basahin na lahat. Pedro Juane, sinilang na bulag noong Marso 4 siya. Itinagay sa basket ng kanyang ina at pinaanog sa ilog. May kaularian ng mga na ang isang bagong panganak na may kapansanan ay dapat ilagay sa basket, itaaran sa ilog upang hindi na maging pananagutan ng tribo. Napunot siya ng isang babae na itinapon kay Padre Jeronimo. Binigyan siya bilang Pedro na ang lugar ay nataguan na pulot sa ilog. Mukhang mga Tagalog ay may balagtasan, ang mga kapampangan ay isosan. Ang Ilocano naman ay may panayagan bilang parangal sa kanya. Basahin na lahat. Ilan sa mga akda niya ay ang mga sumusunod: Tula, Dayere, Iyanonan, Lalak of the Lord, Pagmanunod kay Patay, Thought of Death, Epiko, Bilang Ilamang, Life of Lamang. Si Pedro Lucanek ay tinaguriang ama ng literaturang Ilocano at ama ng politikang Ilocano dahil isa siya sa kauna-unahang katutubong Ilocano na naging isang Ilocano. At si Pedro Lucanek ay may isang epiko na pinakasikat ngayon, which is ang Biyag ni Lamang. Ang Biyag ni Lamang ay tinagurian ng pinakamaaga at pinakamagandang epiko na isinulat dito sa bansa Pilipinas. At si Pedro Bucanek ay nagsalin rin ng isang akda. Ang akdang ito ay ang Doktrina Kristiyana. Ang Doktrina Kristiyana ay isinali ni Pedro Bucanek sa wikang Ilocano at ito ay inilimbag noong taong 1593. Si Pedro Bucanek ay namatay noong taong 1630. Basahin na lahat. Jose Asha Brigado, isinilang noong Agosto 25, 1936 sa Ilocos Sur. Ang kanyang mga magulang ay sina Emilio Brigado at Timotea, asawa niya si Cristina Madalas, tapos sa kursong journalism sa LTU, textile engineering sa ABT sa LTU, Pangulo ng Bumil Pilipinas at Direktor ng UMPX. Basahin na lahat. Kanya ay ang mga sumusunod: Tulang Epiko, Pangulinawin, Maikling Kwento, Bumili, Lolo Kita, Kaililing na Sige, Lagi
ipinanganak noong Nobyembre 1930 sa Binalonan, Pangasinan. Si Carlos Bulosan ay isang manunulat at isang aktivista. Kilala siya sa mga akdang naglalarawan ng karanasan ng mga Pilipinong migrante sa Amerika. Si Carlos Bulosan ay isang Filipino-Americana na novelist o manunulat. Ngunit noong taong Hulyo 1, 1930 ay nag-migrate siya sa United States at hindi na kailanman bumalik sa Pilipinas. Ngunit kahit siya ay nag-migrate na sa US ay hindi niya pa rin nakalimutang magsulat at ang isa sa mga sinusulat niya ay mga nararanasan ng mga Pilipinong migrante sa US. Next. Andres Cristobal Cruz. Si Andres Cristobal ay pinanganak noong taong Nobyembre 30 at 1929 sa Dagupan, Pangasinan. Nagtapos ng Bachelor of Arts sa UP College of Arts and Science. Si Andres Cristobal Cruz ay bumuo ng legendary writers group na tinatawag ngayong The Rebels noong 1951. Ang mga kilalakda ni Andres Cristobal Cruz ay ang Tundo, kung saan dinidiin dito ay ang mga Tundo ay may langit, kung saan dinidiin dito ang mga buhay sa Tundo, Manila. Sunod ay ang Ulilang Pangarap, kung saan dinidiin dito ang buhay at pangarap ng mga taong Pilipino. Sunod ay ang namatay si Andres Cristobal ay namatay noong Enero 5, 2004. Isabela de los Reyes. Si Isabela de los Reyes ay anak ng kilalang makata na si Leona Florentino at ng politikong si Elias de los Reyes. Pinanganak siya noong Hulyo 7, 1864 sa Vigan, Ilocos Sur. Si Isabela de los Reyes ay kilala rin bilang sa tawag na Don Belong. Ang ilan sa mga akta niya ay ang El Folklore Filipino, isang aklat na naglalarawan ng mga alamat, kwentong bayan ng mga Pilipino. Sunod ang La Legion de los Reyes Antigos Filipinos, aklat na kung saan napakapaloob ang mga sinaunang paniniwala ng mga Pilipino. Ang Historia de Ilocos, kung saan nakapaloob naman ng mga kasaysayan ng mga Ilocos. Si Isabela de los Reyes ay isa ring father of the Philippine folklore, laborer movement and socialism. Si Isabela de los Reyes ay namatay noong Oktubre 10, 1938. Sunod. Juan Laya. Si Juan Laya o sa kabuuang ngalan na si Juan Cabreros Laya ay isinilang noong Hulyo 12, 1911. Isa sa mga akda niya ay ang Humiliation of Children noong 1931, nobela tungkol sa karanasan ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismo. At Out of Storm noong 1939 ay isang nobela rin na nagdidiin ng hamon sa panahon ng digmaan. At ang kanyang akda kung saan siya ay pinarangalan ng unang gantimpala sa Commonwealth Literary Arts ay ang His Native Soil noong 1940. Next, si Salvador P. Lopez. Si Salvador P. Lopez ay pinanganak noong Mayo 27, 1915 mula sa Curimao, Ilocos Norte. Si Salvador P. Lopez ay isang manunulat, journalist, educator, at isang statesman. Isa sa mga akda niya ay literature and